Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Tano na nasa Saudi Arabia. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Tano. Narito ako ngayon sa Saudi. Gustong-gusto kong pinapakinggan ang inyong YouTube channel at kahit nasa trabaho ako, ginagawan ko ng paraang mapakinggan ang mga uploads nyo. Dahil talaga namang nakakaaliw at kapupulutan talaga ng aral. Akala ko nung una, ako'y magiging tagapakinig lamang. Pero napagdesisyonan kong ibahagi rin ang aking karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. May kambal ako, ate. Itago na lang natin siya sa pangalang Bong. Madalas kaming mapagkamalan ng mga kakilala namin dahil bukod sa kami magkamukhang magkamukha, magkaboses din kami at parehong-pareho kami ng estilo ng pananamit. Ang pinagkaiba nga lang namin ng kambal ko ay ang aming ugali, ate. Kaya kung gaano siya kabait, hindi naman matatawaran ang aking pagiging salbahe. Siguro kung ano-ano na naman ang ginagawa mo, kaya napasubo ka na naman, Tano. Kaya hayan, nangitim na naman ang kaliwang mata mo. Eh anong gagawin ko, inay? Sinabi ko naman, di ba? Kinursunada ako sa kanto. Kaya ako napagulo. Pero wag kang mag-alala, nay.
Wala tong black eye na to. 3 sa kanilang siguradong nabalian ng tadyang. Ano? Ay, Diyos ko naman, anak. May nangyari na nga sa'yo, pero nakukuha mo pa rin tumawa. Siyempre naman, Nay. Tignan mo nga naman. 5 ang nakalaban ko. Pero siguradong 3 ang nabalian ng tadyang. Tumakbo ng mabilis yung 2. Kung hindi lang sila nakatakbo, 5 sana silang nabalian ng tadyang. Ay, ilang beses na kitang pinagsabihan, anak. Iwasan mo ang gulo. Pero lalo ka namang napapagulo. Nay, iniiwasan ko naman. Pero alangan namang hindi ako lumaban pag kinursunada ako. Hindi pwede yun, Nay. Hindi nila ako kayang takutin. Nay, napansin ko pong aburido na naman kayo. Bakit po ba? Ay, paano? Hindi ako pinapakinggan ng kambal mo. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan, pero wala pa rin. Nay, Kung buhay pa ang itay nyo, may kasama sana akong nagpapaayo sa inyo. huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil pati po ako, lagi ko rin pinagsasabihan si Tano. Salamat, Bong. Buti naman at naiintindihan mo. Kung iba lang ang ugali mo, baka magselos ka kasi mas binibigyan ko ng atensyon ang kambal mo kesa sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Naiintindihan ko po kayo. Si Tano ang naliligaw ng landas, kaya siya ang dapat niyong pagtuunan ng pansin. Huwag po ninyo akong isipin, Inay. Oh, Bong, ako na ang gagastos sa pupuntahan natin, ha? Huwag ka na namang magpumilit na ikaw ang magbabayad. Ano? Bakit naman ikaw ang gagastos, Melanie? Ako ang lalaki, kaya dapat ako ang gagastos. Bong, alam kong ikaw lang ang inaasahan ng inay mo, maging ang kambal mo. Huwag ka nang mag-alala, ako na ang bahala. Nakakahiya naman sa'yo, Melanie. Ano bang dapat mong ikahiya sa akin? Mahal kita, kaya wala kang dapat ikahiya. O sige, pero huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Ano? Bakit ka babawi? Siyempre, kasi laging ikaw ang nag-a-adjust para sa akin. Ikaw naman. Basta maging tapat ka lang sa akin. Kontento na ako. Wala na akong ibang hinahanap. Yun lang, Bong. Ang ganda talaga ng sister-in-law to be ko. Majus. Napakaswerte sa kanya ni Bong nakakambal ko. Kaya lang, napaka-maginoo ni Bong. Parang walang nangyayari kapag magkasama sila. Dahil sa pagiging magalang ng kakambal ko. Kung ako lang si Bong, tapos na sana ang lahat. Talagang sa tingin ko, wala pa rin nangyayari sa kanilang dalawa. Napakahina naman ng kakambal ko. Parang takot na takot siyang madikit sa anak ni Eva.
Gaya nga ng sabi ko, Ate Emmy, parehong-pareho kami ng kambal ko, maliban lang sa ugali. Mabait si Bong, mayabang ako. Magalang si Bong, bastos naman ako. Higit sa lahat, tahimik siya at wala siyang kaaway. Samantalang ako, halos lahat na ng kapitbahay namin, kaaway ko. Kinatatakutan pa nga ako sa lugar namin kasi wala naman talaga akong aatrasan sa kanila. Hanggang sa nabarkada ako sa isang tomboy at naging sobrang close kami. Kaya naman napasama na rin ako sa grupong kinabibilangan niya. Oh, anong masasabi mo, Tano? Nasiyahan ka ba sa ate mo? Oo, Pards. Ayos. Talagang bilib ako sa'yo. Patas palagi ang hatian. Hindi mo ako nilalamangan. Ano naman ang dahilan ko para gawin yun? Naging maayos naman ang lahat nang magkakilala tayo. Ang mga kakumpetensya ko noon sa balwarte ko, wala na ngayon. Wala nang kompetisyon dahil takot sila sa'yo. Basta't nakasandal ka sa akin, Pards. Walang problema. Ako ang bahala sa mga humahad lang sa mga racket mo. Good. O ano, aalis ka? O sasama ka sa amin? Bakit? Saan ka ba pupunta? Magwawalwal ako. Ang laki na napaghatian natin. Kaya bibisitahin ko na ang baby ko sa nightclub. Ano? Oh, sasama ako. Baka doon ko din mahanap ang baby ko. Bong, anak, 2 linggo nang hindi umuuwi ang kambal mo. Nag-aalala na talaga ako. Inay, Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. parang hindi ka naman sanay kay Tano, Inay. Siguradong naroon lang siya kung nasaan ang mga kasama niyang Lasenggo at Siga. Kaya, anak, Sigurado po yan, Nay. paano kung may nangyaring masama na sa kanya? Paano kung napasubo na si Tano? Inay, wag po kayong nag-iisip ng ganyan. Walang masamang mangyayari kay Tano dahil kaya po niyang protektahan ang sarili niya. Paano kung may trumaydor sa kanya? Maraming kaaway si Tano, nakakambal mo, anak ko. Kaya hindi mo ako masisisi kung nag-aalala ako ng ganito. Anong iniwan mo sa pintuan ng bahay na pinuntahan mo, Tano? Regalo yon, Parzanjo. Kanino bang bahay yun? Bahay ng kasintahan ng kapatid ko. Ano? Kasintahan ng kapatid mo? Bakit ka nagdala ng regalo doon? Alam mo kasi, Pards Anjo, ang ganda ng kasintahan ng kapatid ko. Kursunada ko siya. Ano? Ano ka ba naman, Tano? Kasintahan ng kapatid mo pero kursonada mo? Ay, hindi naman pwede yun, Pards. At isa pa, halos 3 ang babae mo sa club. Hindi ka pa ba kontento? Iba si Melanie, Pards. Talagang Oh, ayun siya. Tignan mo yung nagbukas ng pinto. Siya ang sinasabi ko. Ha? Wow! Materialis fuertes naman pala. Kaya nga kursonada ko siya, Pards. Kaya lang, kasintahan siya ng kapatid ko.
Pero kapag napansin kong makukuha ko siya sa pariga-regalo, tandaan mo to, Anjo. Aagawin ko ang babaeng yan sa kapatid ko. Ano? Iba talaga ang tama ko sa kanya. Napakaganda niya. Alam kong sa'yo galing ang regalong nakita ko sa pintuan ng bahay namin, Bong. Hindi, Melanie. Hindi ako ang nag-iwan ng regalo doon. Kung ganun, sino ang nag-iiwan ng regalo? May nakaipit pang sulat na nagsasabing gusto niya ako. Bong, sana huwag kang magalit kung kinuha ko man yung regalo. Ang alam ko kasi, galing sa'yo. Iba na ito, Melanie. Talagang maibang nagkakagusto sa'yo at desperado siyang mapaibig ka. Ano? Bong, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Natatakot tuloy ako sa ganyang mga sinasabi mo. Isa lang ang solusyon sa hindi natin inaasahang pangyayaring ito, Melanie. Ano? Magpakasal na tayo. Akala ko, magtatagumpay ako sa plano kong akitin ang kasintahan ng kambal ko sa pamamagitan ng parega-regalo, Ate Emmy. Pero nagkamali ako. Kasi nung ginawa ko yun, nagmadali silang nagpakasal para wala na raw makaagaw kay Melanie mula sa kambal kong si Bong. Masama ang loob ko sa pagpapakasal ni Melanie at ng kambal ko, ate. Kaya naman hindi ako dumalo sa kasal nila. Pero simula nang lumipat ang hipag ko sa bahay namin, bihira na akong lumabas dahil mas gusto kong manatili sa loob ng bahay. Pagod ka na sigurong laging pagala-gala, ano, Tano? Kaya madalas ka nang narito sa bahay. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta, Inay. Kaya narito lang ako sa loob ng bahay. Mabuti naman para hindi na ako nag-aalala. Si Inay talaga. Bakit naman kayo mag-aalala? Anong malay ko? Mamaya, napasubo ka na naman dyan. Napakarami niyo namang alam, Nay. Bakit naman ako mapapasubo? Si Anjo yun, Tanaw ko siya mula sa bintana. Kinakawayan niya ako. Oh, sinong tinitingnan mo, anak? Nako, walay, Nay. Kayo naman. Sige po. Punta muna ako sa kwarto ko. Matutulog muna ako, Nay. Ano? Gusto kong magpahinga. Iwanan ko muna kayo dito. Magpapasimple na lang ako. Dadaan ako sa likod ng bahay para mapuntahan ko si Anjo. Ano kayang sadya niya? Bakit siya biglang nagpakita? Tinatamad akong lumabas, Anjo.
Kaya hindi ako makasusunod sa pupuntahan nyo. Naghihinala na si boss. Ano? Bakit daw? Bakit siya naghihinala sa akin? Alam mo namang hindi basta-basta nagtitiwala si boss. Lalo na kapag hindi kanya nakikita. Gaya ng ginagawa mo ngayon. Ilang transaksyon nang wala ka. Wala namang masama, di ba? Hindi naman ako magkakaroon ng parte sa hatian pag wala ako. Kaya walang problema. Kung may hati sana ako kahit wala ako, yun. Pwedeng magreklamo si boss. Tano, hindi kami basta-bastang grupo na sinalihan mo. Baka magsisi ka. Ano? Tinatakot mo ba ako, Anjo? Gusto mong masaktan? Tano... Wag na wag mo akong tinatakot. Dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ano bang sabi niyo, Nay? Ilang araw nang may umaaligid dito sa bahay, anak. May napansin pa akong tomboy. Ano? Hindi ko alam kung talagang umaaligid ang mga yun o nagkataon lang na dumaan sila sa bakuran. Pero parang kahina-hina lang mga ikinikilos nila. Ha? Nay, baka naman nagkataon lang na dumaan ang mga yon. Huwag mo na silang intindihin. Huwag mo silang problemahin. Nag-aalala lang ako, anak. Lalo na at alam kong marami kang kaaway. Kaya naman kasi, kung ano-ano ang iniisip nyo. Relax lang kayo, Nay. Oo nga pala, magpapaalam muna ako, ha. May pupuntahan ako saglit. Babalik din agad ako, Nay. Ay, mag-iingat ka, anak. Opo. Napansin ko din yung sinasabi ni Nay. Ang mabuti pa, umalis na muna ako dito sa bahay. Kailangan kong magpalamig. Melanie, anak, gabing-gabi na. Pero bakit wala pang asawa mong si Bong? Oo nga po, inay. Nag-aalala na ako. Noon, kay Tano lang ako nag-aalala. Hanggang sa nakasanayan ko na. Pero ngayon, kahit kay Bong, nag-aalala na rin ako sa kanya. Inay? Ano yun, inay? Parang nanggaling ang lagabog dyan sa may pinto. Tara, tingnan natin. Diyos ko! Bong! Anak ko! Bong! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Bong! Grabe ang pagkakabugbog ng kambal kong si Bong, Ate Emmy. Mabuti na lamang at may nakahuli sa mga bumugbog sa kanya. Laking gulat ko dahil ang mga dati ko palang kasama sa grupong sinalihan ko ang mga salarin. Pero napagkamalan lang nilang ako ang kambal ko. Labis akong nag-alala, Ate Emmy, kaya noong gumaling na ang kambal ko, ipinagtapat ko ang lahat sa kanila, lalo na sa aking ina.
maging ang pangungursunada ko sa hipag ko. At pagkatapos, nagpaalam akong mangingibang bansa para makaiwas sa problema. May kaso ako dati, kaya nagkaproblema ako sa pag-aayos ng aking mga papeles. Pero noong ginamit ko ang pangalan ng kakambal ko, nakapag-abroad ako agad. 15 taon na ako dito sa Saudi. 3 beses na rin akong nagbakasyon. Nakapagbagong buhay na ako dito sa abroad, kaya parang ayoko nang bumalik sa Pilipinas. Ang labis ko lang ipinagpapasalamat sa Diyos, hindi na nasundan ang nangyari sa kambal ko. Kaya sa tingin ko, nanahimik na rin ang mga dating galit sa akin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Tano. Tano, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Totoo naman kasing walang mabuting idudulot ang maling gawain. Gaya na lamang ng naging karanasan mo. Totoong kinatatakutan ka, pero noong gumanti ang mga taong may sama ng loob sa iyo, ang kakambal mo ang napagkamalang ikaw at muntik pa niyang ikapahamak. Sang-ayon ako sa sinasabi mong gusto mo dyan dahil nakapagbagong buhay ka na. Walang masama sa desisyon mo, pero huwag mo sanang kalimutang manalangin lagi at humingi ng patnubay sa lumikha. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.